Kumusta mga master? It's me again, James, and welcome ulit sa munti nating channel. Today's video mga master, pag-aaralan natin yung step-by-step procedure kung paano tayo makakakuha o makakapag-apply ng non-professional driver's license. Mga master, lalo na doon sa mga students permit holder pa lang na gusto na nila o pwede na silang mag-upgrade ng permit nila into non-professional driver's license, mas mapapayo ko sa inyo na tapusin nyo tong video na to dahil uunti-untiin natin, hihimay-himayin natin yung mga detalye kung paano yung mga dapat mong gawin o ano yung mga kinakailangan mong gawin bago ka mag-apply ng non-professional driver's license. Mga master, kung interesado ka dito sa video ko, pakiclick naman yung subscribe button and notification bell para every time na mag-upload ako ng mga tutorial videos na gaya nito, is updated ka. Alright mga master, so nagkita-kita na naman tayo today kagaya ng nasabi ko kanina. Pag-uusapan at pag-aaralan natin yung step-by-step procedures or yung guide para makakuha ka ng non-professional driver's license. Kasama din sa pag-uusapan natin mga master yung kung ano ba yung PDC o Practical Driving Course, yung mga requirements, yung fees o kung magkano yung mga babayaran mo. Tapos yung kung paano ba ipoproseso yung driver's license o yung non-professional driver's license natin. Mga master, panoorin mo tong video na to hanggang sa dulo kasi baka masagot ko na yung mga FAQs mo, baka dito na natin masagot yan. Kaya mga master, panoorin mo to. So, bali yung non-professional driver's license ay isa ng opisyal na lisensya. Ibig sabihin mga master, pwede ka nang mag-drive sa sarili mo o mag-isa ka lang, unlike dun sa student permit na kinakailangan mo pa na may kasama kang professional driver's license holder. So dito mga master, pwede mo na tong magamit o pwede mo nang madrive yung sasakyan mo o kung ano mang sasakyan na pwede mong gamitin, pero limitado nga lang, kailangan private lang mga master. Kang siguro pagkasama mo lang yung pamilya mo o yung mga kaibigan mo o kahit ikaw lang mag-isa. Pwede ko na bang pagkakitaan o pwede na ba akong kumita ng pera gamit yung pagmamaneho ko na ang dala ko ay non-professional driver's license pa lang? Mga master, pwede naman yon, kaso selected nga lang o piling-pili lang yung mga pwede mong gawin para kumita ka ng pera gamit yung driver's license mo habang nagdadrive ka. So ganito, kung halimbawa may private vehicle ka, pwede ka lang munang mag-service siguro. Pwede kang halimbawa may mga kakilala ka na gusto magpahatid sa airport, pwede mo yung pagkakitaan sa ganung paraan. Pero hindi ka pwedeng mamasada ng mga public transport vehicle gamit yung non-professional driver's license mo. Halimbawa gusto mong mamasada ng jeep o grab o kung ano pa man yan. Mga master, dapat i-convert mo muna yung non-professional driver's license mo into pro bago ka mamasada, bago ka magmaneho ng mga yellow plated vehicle o yung mga public transport vehicle. Kasi mga master, pag ginawa mo yan, posible kang mahuli master ng mga kinauukulan like LTO, yung mga enforcers, traffic enforcers, yung MMDA, kahit yung mga HPG. So may fine yan mga master na worth 3,000 pesos dahil sa maling paggamit ng classification ng lisensya. So mag-ingat tayo dito mga master dahil sayang din naman yung imumulta natin na 3,000, magagamit na natin yon sa ibang bagay. Okay mga master, so punta naman tayo sa qualification. Mga master, yung qualification is ito yung mga kinakailangan natin o dapat meron tayo bago tayo maaprubahan sa pagkuha natin ng non-professional driver's license. So unang-una na dyan mga master is yung dapat physically and mentally fit tayo. Dapat kondisyon lagi yung pangangatawan natin, maayos yung health natin bago tayo mag-apply ng non-professional driver's license. Kasi mahirap yan mga master, halimbawa may nararamdaman tayo sa katawan natin tapos nagmamaneho tayo sa kakalsadahan, bigla tayong abutin o sumpungin kung ano masakit meron tayo. So baka mauwi lang sa isang aksidente yan. Kaya kailangan mentally and physically fit tayo dito mga master. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi naman ibig sabihin na hindi ka na fit
ay hindi ka na maaaprobahan sa non-professional driver's license. Dadaan pa rin yan mga master o depende yan sa magiging assessment ng physician na titingin sa inyo kung dapat ba kayo makakuha ng non-professional driver's license. Halimbawa, malabo lang naman yung mata mo, so inaaprobahan naman nila yan, pwede ka namang pagsuotin ng salamin. Depende pa rin yan sa kanila mga master, kaya huwag kang mag-alala dahil lahat yan nakabase sa physician na titingin sa'yo. And dagdag ko lang mga master, yung condition na makikita sa'yo ay i-add lang yan sa driver's license card mo. So may makikita ka dyan na condition, so dyan yun nakalagay mga master, parang code lang din yan. So alam na yan ng law enforcers na halimbawa mahuhuli ka, makikita naman nila yan dyan. Kaya huwag kang mag-alala dyan sa bagay na yan mga master. Alright mga master, so ang susunod nating qualification is must be able to read and write Filipino and English. Kailangan mga master, marunong din tayo magbasa at sumulat kahit papaano ng wikang Ingles. Kasi kakailanganin natin to sa kakalsadahan. Dapat mga master, mabasa natin yung mga rules and regulations sa kalsada na ipinatutupad ng Land Transportation Office. Kailanganin natin din ito mga master para maipasa yung written at practical exam na ibinibigay ng Land Transportation Office para sa mga kukuha o magre-renew ng driver's license. So mga master, importante ito, dapat kahit papaano, hindi naman kailangan magaling na magaling talaga, kahit papaano nakakabasa at nakakapagsulat tayo, kasi malaking bagay ito para masunod natin ng tama yung mga ipinatutupad na batas ng LTO sa mga kakalsadahan natin. Okay mga master, punta naman tayo sa pangatlo nating qualification. So mga master, para sa pangatlong qualification, kinakailangan 17 years old pataas yung kukuha ng non-professional driver's license. Mga master, dahil nga 17 years old, syempre underage pa to, so kinakailangan ng parental consent mga master. Kasama na dito yung valid ID nung guardian. Dahil nga nasa panahon tayo ng pandemic ngayon, so kinansela muna yan ng LTO. Hindi muna po pwede kumuha ng lisensya yung mga 20 years old pababa at 60 years old pataas. So mga master, ito yung inilabas na bagong patakaran ng LTO ngayon para maiwasan muna yung paglabas ng mga kabataan o ng mga bata at ng mga senior citizen. Okay mga master, para naman sa susunod nating qualification, you must be a holder of a valid student permit. Kinakailangan master at least naka 1 month na yung student permit nyo bago kayo kumuha ng non-professional driver's license. Kung gusto mong matutunan mga master yung student's permit, may ginawa rin akong video para dyan, so panoorin mo na lang. Lalagay ko sa description box yung link para mapanood nyo. Okay mga master, so yan nga yung mga qualifications na kinakailangan mo bago ka pumunta sa LTO o bago ka mag-apply ng non-professional driver's license. Okay mga master, so punta na ngayon tayo sa requirements. Yung requirements mga master is yung mga kakailanganin nating dalhin pagpunta natin sa LTO para mag-apply ng non-pro. So unang-una sa listahan natin mga master is yung application form. Yung application form mga master is makukuha natin sa mismong LTO. Kalimitan binibigay ito sa information pa lang. Pero kung gusto mong makatipid ng oras at hindi ka na mag-filled up doon sa mismong branch ng LTO na pupuntahan mo, pwede mo na rin tong i-download sa website ng Land Transportation Office. So para makatipid ka rin sa oras at pagdating mo doon, submit na lang. So yun na lang gawin mo mga master. Sa bahay pa lang mag-download ka na at mag-fill up ka na nung form na yan. Okay mga master, para naman sa pangalawang requirements na kakailanganin natin sa pagkuha ng non-professional is yung medical certificate. So madali lang to mga master, pwede mo na tong gawin mismo o kunin sa loob ng LTO branch na pupuntahan mo. Merong mga accredited clinics na itinalaga ang LTO sa bawat branch nila. So nagkakalaga to ng 450 pesos to 500. Sa babayaran mo na yan, kasama na dyan yung eye test, yung physical examination, then yung blood test, kukuhanan ka rin nila ng BP,
Pero hindi mo na kinakailangan magdala ng stool at urine para dyan. Pero kung may kopya kayo ng luma yung medical certificate, as long as hindi pa expired na ginamit nyo sa pagkuha nyo ng student's permit, pwede nyo na ring dalhin yung kopya na yon. So tinatanggap rin nila yon basta hindi pa expired. Kasi mga master, ang expiration ng medical certificate na ini-issue ng LTO o ng mga accredited clinics nila is tumatagal ng hanggang 2 buwan. Then kung naitago nyo pa yung sa pagkuha nyo ng student's license o student permit, pwede nyo na rin gamitin yon para hindi na kayo gumastos at extra pangkain nyo na rin yung ibabayad nyo dyan, diba? Saludoan kita. Hey! Okay mga master, wag mo rin nga palang kakalimutan yung kopya ng student's permit mo o yung original na in-issue ng LTO sa'yo, dahil yan yung magiging pangatlong requirements natin sa pagkuha ng non-professional driver's license. Then para naman sa pang-apat na requirements natin sa pagkuha ng non-pro, at isa to sa mga pinakamahalagang requirement ngayon mga master, at isa sa mga bagong requirements na inilabas ng LTO is yung PDC. Kung ang student's permit ay may TDC o Theoretical Driving Course, ang non-professional naman ay nangangailangan o kailangan mong suportahan ng dokumento ng Practical Driving Course o yung tinatawag nilang PDC. Mga master, yung PDC ay maiksing kurso o maiksing pag-aaral ng actual driving. Kung yung sa student's permit o yung TDC ay seminar, ito namang PDC o Practical Driving Course ay actual driving mga master. So medyo pricey ito, nangangailangan to ng medyo may kalakihang halaga. Isa to sa magpapamahal ng pagkuha mo ng non-professional driver's license. Ginawa na akong video regarding dyan sa PDC o Practical Driving Course. Ang PDC mga master ay nangangailangan ng 8 hours. So kinakailangan mong tapusin yon bago ka ma-issuehan ng certificate ng driving school na papasukan mo, at sila na yung magpo-forward nun papunta sa LTO. So system to system yan mga master. Magkano ba nagkakahalaga ang PDC? Depende yan mga master sa pag-aaralan mo. Yung mga automatic na sasakyan o automatic na 4-wheel drive na sasakyan, nagkakahalaga ng 5,500 pesos. Then yung mga manual naman na sasakyan mga master, nagkakahalaga yan ng 3,000 pesos. Then kung combination naman na sasakyan o manual, then automatic transmission yung pag-aaralan mo, nagre-range yan ng 8,000 pesos to 12,000 pesos. Kung motor naman mga master, bibihira pa lang yung may mga ganyan, nagkakahalaga rin yan ng 3,000 pesos. Pero depende pa rin yan mga master sa driving school na papasukan mo. Merong mga nag-o-offer ng mabababang halaga lang, so kayang-kaya naman ng bulsa natin yan. So nasa atin lang yan, mag-search muna tayo bago tayo mag-apply sa isang driving school. DC mga master ay hindi pwedeng gawin ng isang session lang kasi ma-overload kayo nun. So may mga driving school na ang ginagawa nila is 1 hour per session. So 8 hours nga yung mandatory na kailangan nating matapos dito, na kinakailangan ng LTO. Ang ginagawa nila para hindi ma-overload yung mga estudyante nila is 1 hour per day o 1 hour per session hanggang matapos yung 8 oras na yon. Mga master, kung halimbawang hindi ka available o mahigpit yung schedule mo, pwede ka naman magbigay ng schedule mo sa driving school na papasukan mo. So pwede lang hati-hatiin yung oras kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng 1 hour per session, pero meron din naman mga driving school na nag-o-offer ng 2 hours per session. Ngayon, depende yon sa ibibigay mong schedule para makapag-adjust sila. So, bali meron kang 2 years para tapusin yung 8 hours na mandatory na yon na kinakailangan ng LTO para makakuha ka ng non-professional driver's license. So, napakahaba ng time frame na yon mga master para kuha mo yung PDC na yon. Dagdag ko lang mga master, kung hindi ka naman nagmamadali at hindi pa naman talaga urgent yung pagkuha mo ng lisensya at wala ka pa rin naman ganong halaga pang kuha ng PDC, so may nilabas na programa ngayon ang LTO. Magkakaroon sila ng counterpart. So ito yung tinatawag na Drivers Education Center. So dito mga master, mas mura yung PDC o yung pag-aaral ng driving.
Yung iba pa nga nag-o-offer ng libre. Sa ibang regions mga master meron na nito. Kung hindi ka naman nagmamadali at makakapag-antay ka pa, antayin mo na lang tong programa na to. Dito mas makakatipid ka at less lang yung makukonsumo mong pera. Suspended lang tong programa na to ngayon mga master dahil nga nasa panahon tayo ng pandemya. Pero once na okay na yung panahon natin, magre-resume din to. So yung mga walang kakayanan na kumuha ng PDC o mag-aral ng PDC na medyo kapos sa budget, pwede nyo tong antayin. Malaki yung matitipid nyo dito. A few moments later. Alright mga master, so kung halimbawang na-provide nyo na lahat ng mga requirements na kinakailangan natin para makapag-apply ng non-professional driver's license, pwede na tayong pumunta sa pinakamalapit na branch na LTO sa lugar natin. Mga master, lagi natin tandaan to na sa district offices tayo pupunta at sa mga licensing offices. Hindi pwede yun sa mga mall kasi renewal offices lang yun. So student permit lang ang pinoproseso doon at renewal ng lisensya. Dagdag ko lang mga master, mag-inquire muna tayo sa LTO na pupuntahan natin kung by appointment ba sila or by walk-in. Kasi mga master, limitado lang yung mga pwede nilang tanggapin na mga aplikante dahil sa pinatutupad ng mga protocols. Okay, bago tayo pumunta ng LTO mga master, dapat maayos yung kasuotan natin. So, bawal ang naka-short, bawal nakasando, at tsinelas. At dapat din magdala rin tayo ng ballpen, cellphone natin, yung power bank, at biskwit at tubig na rin mga master kasi baka magutom tayo habang naghihintay tayo sa pila. At mga master, pinaka-importante, magdala tayo ng face mask at face shield para proteksyon na rin natin against COVID-19. Okay, pag nasa LTO na tayo, so ang una nating pupuntahan at makikita ay ang information. Sa information pa lang, ituturo na sa atin yung mga windows na dapat nating pilahan. So, after nyan, pupunta na tayo mga master sa evaluator. So, i-evaluate yung mga dokumento nating hawak. Pag okay na, so, pwede na tayong pumunta sa next window, yun yung cashier. So, magbabayad tayo doon. Ang babayaran natin is 167.63. Para yan mga master sa exam fee na nagkakahalaga ng 100 pesos at computer fee na nagkakahalaga naman ng 67.63. Then, after natin mabayaran yan, proceed na tayo sa next step. So, yun yung written exam mga master. So, sa written exam, dalawang klase yan. Yung mga LTO, nagbibigay pa rin ng old exam. At yung iba naman, new exam na. So, sa old exam, merong 1 to 40 na katanungan. So, dito sa luma, ito pa yung sinauna na exam mga master. Ito yung binibilugan. So, kailangan makapasa ka dito. So, merong 30% na passing grade na binibigay yung LTO. Sa new examination naman o written examination mga master, digital na yung exam dito. So, nakaharap ka na dito sa computer. So, merong 1 to 60 na tanong, 48 naman yung passing grade. Mga master, kung ano yung restriction na ina-applyan mo, yun din yung mga katanungan na lalabas doon sa test o sa written exam. Kung halimbawang babagsak ka o hindi mo maipapasa ang written exam mga master, huwag kang mag-alala dahil pwede ka ulit mag-retake after 1 month. So, pinapayagan niya ng LTO. Pero kung naipasa mo naman yung exam, pwede ka na mag-proceed sa next step. Ito naman yung actual examination. So, mga master, kung meron ka ng PDC, easy na lang to. Kasi malamang na pag-aralan mo na sa driving school yung mga pwedeng ipagawa sa'yo sa LTO. So, simple lang, paikutin ka lang nila ng 3 beses sa driving course. Tapos magpa-parking at dapat alam mo rin yung mga safety precautions. Pagka nasa actual examination na tayo mga master, pwede kang magdala ng sarili mong sasakyan or pwede ka ring magrenta sa LTO. Pag may dala kang sariling sasakyan, kailangan merong mga plastic barrier kasi kung wala, mapipilitan ka talaga na magrenta dahil hindi nila pinapayagan pag walang plastic barrier yung sasakyan mo. Kapag magre-renta ka naman, 150 pesos para sa motor, 250 pesos naman para sa 4 wheels. So pag okay ka na sa actual examination,
pwede ka nang mag-antay at mag-proceed sa cashier. So, sa cashier may babayaran kang 652.63. Yan ay para sa licensing fee, then para din yan sa computer fee. Then, ang next na pupuntahan mo pag nakapagbayad ka na is yung encoding. So, dito sa encoding, pipicturean ka, magbabiometric at digital signing. So, pag natapos mo yan mga master, madali na lang, aantayin mo na lang yung releasing ng lisensya mo. Then, after mo makuha yan, pag na-release na, then congratulations dahil pwede ka nang magmaneho ng sasakyan na mag-isa. Right mga master, so yan nga yung maiksi nating palabas sa munti nating channel tungkol sa kung paano ka mag-a-apply o kukuha ng non-professional driver's license. Sana mga master nagustuhan nyo at nakapulutan nyo ng aral. Then pakishare nyo na din para at least mapanood rin ng iba. Then ma-educate natin sila kung paano sila kukuha ng non-professional driver's license. Mga master, kung nagustuhan mo to, paki-subscribe naman and paki-hit na rin yung notification bell para updated ka sa mga next upload ko. Then, thank you very much, God bless, and ingat tayo lahat sa pagmamaneho.